So it's a 1 hour and a half from the house to the airport. Tsaka kasi dahil noon nangyari noong February, kamuntik na akong yun sa aeroplano. So nagpanic ako this time. Sabi ko talaga, kailangan talagang maaga. Sabi na sa ko, okay lang yun, wala naman tao doon sa airport. Kundi kayo lang na maalis, ay hindi marami ang tawag nito, yung mga tao. Kasi nga, di ba 5 o'clock? 5 something. I think 5:30 or 5:20. Basta word siya na, parang 5:20. Basta weird siya na time yung aking flight. So ay tama yung asawa ko, wala talagang tao, hindi kami lang yung kung sino lang yung aalis siguro sa time na yun. So napaka-smooth ng ng immigration, napaka-smooth ng American Airlines pagdating sa yung mag-check-in ka ng luggage mo. Walang tanong-tanong, hindi man lang kinukuha ang aking COVID card. Parang hindi kinuha ang COVID card ko, hindi ko maalala eh. So, hindi ako tinanong kung kasi pag pupunta ka sa pag-uwi, kasi like noong February, maraming tanong sa akin kung ilang ako sa Pilipinas, mayroon akong visa, blah blah blah. But this time American Airlines walang tinatanong sa akin kasi nga 'di ba US passport ako eh. So walang tinatanong, hindi ako tinatanong ng visa, ganyan. So mabilis lahat, pero lumampas yung aking kilo ng aking or ilang pounds kasi 50 pounds ang allowed, which is 50 pounds is 23 kilos I think sa luggage. So lumampas siya ng 4 pounds. Sabi ko, oh my gosh, ayaw ko magbayad, wala akong pera. So lumampas siya ng 4 pounds. So ang ginawa ko, sabi ko sa babae, tingnan ko nga baka mayroong pwedeng tanggalin dito na itapon ko na lang whatsoever. Tapos yung mga nakapack ko na mga chocolate ko nakalagay sa aking lunch bag. Not lunch bags. Nakalagay siya sa aking lunch bag. Tapos sabi ko sa babae, nung lumampas pala yung lumampas yung ilang pounds, 4 pounds yung lampas. Tapos sabi ko sa babae, tanggalin ko, ilagay ko sa sa hand carry ko. Tapos kinalkal ko kung ano bang pwede kong tagalin doon. Nung nakita ko yung chocolate na nakalagay sa lunch bag, parang may baon no lunch bag. So nakalagay sa lunch bag ko talaga, yung lunch bag ko for work. Nilagay ko doon ng chocolate ng kinikilo ko. Kinikilo daw, tama ba? Nung kinikilo ko 4 pounds siya. Sabi ko, ay nako, tamang tama. So kinuha ko na lang yung isang ganyan. Tapos ayun, okay na siya. Maano din yung flight ko. Smooth yung flight ko papuntang Pilipinas talaga. May layover ako sa Korea ng 4 hours. 6 hours. 6 hours yung layover ko. Tapos yung sinasakyan ko Air Asia from Korea, from Incheon to Cebu. So Air Asia siya. And dumating ako sa Cebu. Marami akong na-meet na mga Filipina along the way. Nung sa Dallas ako, may na-meet ako taga-amin, taga-Leyte. Pero Albuera yung niya. Albuera Leyte siya. Ako naman Baybay City. Tapos nung nasa Korea
nung lumabas na kami nagintayan kami nung paglabas namin sa airport sa Korea. Tapos dumadami na naman kami mga Pilipina, and then so nagpumpukan kami, nasabay-sabay kami kakain, bla bla bla, kasi nga 'di ba, gutom sila sa sa eroplano. So tapos anong nangyayari, ako sa Terminal 1 at ako, tapos sila sa Terminal 2. So ang nangyayari, gusto nilang, wala silang boarding pass from Korea to the Philippines. So kailangan nilang magpunta sa kung anong airlines nila, tapos pupunta sila doon sa Terminal 2. So oh my gosh, pulis yung kasalubong ko. So ang nangyari, sasama sana ako sa kanila sa Terminal 2. Tapos medyo na ano din ako doon sa Koreana na tinatanong ko, kasi parang hindi ko alam kung nag-intindihan kami or hindi, pero wala kasi masyadong English yung ano, pero nakalagay na pag ikaw ay pupunta doon yung sa escalator na yon at pupunta ka sa Terminal 2, hindi ka na pwedeng makabalik. Ayaw ko naman, hindi ako makabalik, no? Ang layo kaya ng ano, hindi ko alam, I think pwede ka makabalik, pero ayaw ko lang ng complicated ba ang sitwasyon. So nag-decide na lang ako na magpaiwan na, at ako na lang talagang mag-isa sa Terminal 1. Tapos silang lahat, yung mga kagrupo na nakilala ko, sila na pumunta doon sa ano, sa kanilang terminal. Tapos pagdating namin ng tawag nito ng Cebu, yung kasabay ko, iba sila ng aeroplano, pero pagdating ng Cebu halos magkasabay kami ng dating din. Magkaiba kami ng aeroplano, pero halos magkasabay kami ng dating. So nakita-kita na naman kami. Tapos may iba na naman na batch na nakita namin na they're from Canada, mga ganyan-ganyan. Tapos ang haba ng pila dahil puro mga Koreano lahat. So konti lang kaming mga Filipino. So ang haba ng pila, yung natatawa ko dun sa isang Pilipina. The first time ko lang siyang na-meet doon lang sa ano, kasi yung isang Filipina na meet ko sa Korea, nakita din kami doon pagdating sa airport sa Cebu. Tapos tinawag ko siya. Tapos sabi niya, "Pumasok, magsumingit ka na dito." Tapos yung isang babae naman, tinawag niya ako, tapos hinag niya ako. Nagulat ako, pero Pilipina siya, hinag niya ako. Tapos sabi niya, "Kumusta?" Sabi ko, "Okay lang." Parang akala mo long friend, you know. So the reason nga hinag niya ako at nagpintuhan kami dahil para hindi obvious na pinasingit nila ako, di ba? Para kunwari magkasama talaga kami na nag-CR lang ako, ganyan-ganyan. So, yung mga drama ganyan, iba talaga pag Pilipina, no? Mano tayo. So yun, mga 1:30 in the morning ng Tuesday na yon, which is July 10, ako dumating dun sa Cebu. Tapos hindi muna ako lumabas kasi may ticket na ako. Sasakay ako ng ano ba yun? Speedboat ba tawag noon? Fast craft. From Cebu to Ormoc City. Kumuha na ako ng kasi may idea na ako paano pumunta, paano yung kasi nga nung umuwi ako ng February talaga, wala akong mga idea, hindi ko alam. So yung kapatid ko lahat nag-aayos, yung kapatid ko surprise din kasi yung pag-uwi ko ng February. So yung kapatid ko na nasa Manila, pinauwi ko siya kasi alam niya yung Cebu, kasi doon siya nag-aral sa UC. So siya talaga lahat, siya bumibili ng ticket, yung sa Ocean Jet, or no, hindi siya Ocean Jet ang ginamit yung February, but parang ganun din, iba lang yung company. So siya ang bumibili ng ticket, lahat. So wala akong ginawa, wala akong pera. So siya lahat umawak ng cash, pang mga pamasahe, pagkain, siya bumibili habang nag-antay kami, mga ganyan-ganyan. So nung umuwi ako nung July, ako lang talagang isa. So parang at least may pattern na ako doon kung paano, dahil nga doon sa nung umuwi ako ng February. So nung nasa loob ako so 1:30 in the morning, tapos hindi muna ako lumabas. Tapos nakuha ko na yung luggage ko. Mabait ang mga
mga ano sa Cebu. Napakagalang nila, hindi sila nila ginagrab yung mga cart mo or something. Mag-aantay sila kung kailangan mo ba ng porter o hindi. Pag sabi mong hindi, tapos sabi niya, oh, okay, mga ganun ba? Hindi agresibo. Hindi yung kagaya ng sa ibang airport na aagawin yung cart mo. Halos makipag-away ka na kasi baka may gagawin sila dun sa luggage mo. Baka lagyan ng kung ano-ano. So anyway, nung nakuha ko na yung luggage ko, nawala yung wala yung lock ng luggage ko. Pero alam ko na kung bakit in-open yung luggage ko. Hindi naman yun ang pinaka first time na talaga ang luggage ko binulat-lat. Twice nangyari sa US nang bumalik ako dito na naka-open yung luggage ko, pero may nakalagay na inspected by TSA sa ganyan, or mayroon silang note na nakalagay. But nung may ako ng Pilipinas, wala talaga. So alam ko na sa Pilipinas siya open. Kasi kung sa custom siguro sa Pilipinas. Kasi walang walang pasabi ba. Sa US kasi maglagay sila ng mga sticker kung na-open nila eh. So yun, pero alam ko na kung bakit na-open yun, dahil maraming mga powder. Yung mga powder na hindi siya meal replacement, pero yung mga yung mga shake na ganyan, na mga powder na dala-dala ko, kasi gusto yun ang pinapaano ko. Mayroon ako iba-ibang flavor kasi yun nang umuwi ako na February, feeling ko that time nagugustuhan siya ng nanay ko at saka ng tatay ko. Yun maganda yung pang snacks ganyan. So lalo na pag ang mataas ang blood sugar mo ganyan. So kaya ko dinala yun. So yun ang reason kung bakit naka-open yung luggage ko. Pero walang nawala. Alam ko walang nawala. At saka wala namang wala namang mga gamit yung luggage ko na importante na iiyak ako dahil nawala. So kunin nilang damit ko whatsoever, I don't care. So saka walang mga saysay kung anong laman ng luggage ko. At saka hindi ako hindi ako sa mga luggage ko, hindi ako mga valuable na mga gamit na iiyak ka dahil napakamahal na binili mo at nawawala. Hindi ako naglagaga sa mga luggage. Pinapapackage ko. So anyway, so yun. So lumabas ako ng airport siguro mga 3:30 na. Actually wala nang tao yung custom kasi lumalis na yung dalawa. Nakita ko sila umalis. Tapos so wala na mag-check ng ko, 'di ba? Pagkalabas mo, I don't know kung kayo ay taga Cebu. Tapos may duty free doon. Tapos before that, mayroon i-scan pa yung